Stable na trabaho, magandang kalusugan at makapagtapos ng pag-aaral. Ilan lang po yan sa mga gustong patutukan ng ilang Pilipino sa gobyerno. Live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James, good morning. Maris, good morning. Pagpapataas sa sahod ng mga manggagawa at pagpapababa doon sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin. Ito daw yung mga dapat tugunan ng gobyerno ayon doon sa mga nakausap natin dito sa Philcoa. Ang kanilang sagot tumutugma naman sa resulta ng isang survey. Maagang naghihintay ng masasakyan sa Philcoa ang tower crane operator na si Errol na papasok sa kanyang trabaho sa Makati City. Dala-dala niya ang ilang damit dahil stay-in siya sa kanyang trabaho para makatipid. Para sa kanya, unang dapat tugunan ng gobyerno ang pagpapataas sa sahod ng mga manggagawa. Taasan ng sweldo, yun lang. Baba yung mga bilihin kasi sobrang mahal talaga. Paano diskarte pag ginagawa niyo? Titipid na lang po. Ganyan din ang pananaw ng security guard na si Pablo. Kung minsan kinakapos daw talaga ang kita kahit anong paghihigpit ng sinturon. Una-una, ma-increase yung sahod ng manggagawa. Bakit? Sa kapos na sa taas ng bilihin, hindi kasi yung kinikita. Kung magising ka na madaling araw, mamasahe ka pa ng malaking halaga, di ba? Wala na natira sa sahod mo. Tugma ang mga hinaing na yan sa naging resulta ng tugon ng masa survey ng Okta Research na isinagawa noong 4th quarter ng 2025. Sa tanong na kung anong issues ang dapat tinutugunan ng gobyerno, pinakamarami ang nagsabi na nararapat na itaas ang sahod ng mga manggagawa. Sinundan niya ng pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin at serbisyo, sapat na supply ng pagkain, pagsugpo sa korupsyon sa gobyerno at libreng edukasyon. Pasok naman sa top 5 urgent personal concerns sa mga Pinoy ang pananatiling malusog at pag-iwas sa sakit. Sumunod ang makapagtapos ng pag-aaral o makapagpaaral ng mga anak, sapat na pagkain araw-araw, matatag at maayos na kita at pagnanais na hindi mabiktima ng krimen. Dalawa sa mga nabanggit ang inaalala ni Ginger na isang government employee. Dapat magkaroon po ng stable na trabaho, tsaka maging healthy, yun lang naman. Kasi syempre, sa panahon ngayon, laging may virus yung mga, may mga sakit na naman na kumakalat, so dapat maging healthy lang po talaga. Kung ang third year college student na si Krisa naman ang tatanungin, makapagtapos po ng pag-aaral para po makatulong din po sa mga magulang ko. isinagawa ang survey noong December 3 to 11, 2025 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents. May margin of error ito na plus-minus 3%. Samantala, Maris, ayon pa sa Okta Research, yung naging resulta doon sa tanong na kung ano ba yung mga bagay na dapat tinutugunan ng gobyerno ay parehas daw doon sa resulta na naging survey noong ikalawa at ikatlong quarter ng 2025. Yan ang unang balita mula po rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Inaasahang tatalakay sa Kamara ang mga impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa muling pagbubukas ng sesyon. Ang Senado naman na magsisilbing impeachment court, naghahanda na rin sakaling magsabay ang impeachment trial ng Pangulo at ni Vice President Sara Duterte na nauna ng sinampahan ng impeachment complaint. May unang balita si Mav Gonzalez. Ngayong may nakahain na sa Kamara na impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos at may nagpahayag ng planong sampahan muli ng impeachment si Vice President Sara Duterte, naghahanda na si Senate President Tito Soto sakaling sabay na umabot ito sa Senado na uupong impeachment court. Sana naman wag, dahil nakakaya sa mundo. Nevertheless, paghandaan natin kung sakasakali. Ako naman, naka-ready ako dyan. Sabi ni Soto, lalo't mga abogado ang dating humawak sa impeachment trial. May mungkahi na rin siyang schedule para hindi naman mapabayaan ng Senado ang trabaho nitong gumawa ng batas. In the morning, from 9 a.m. to 1 p.m., legislative work ng Senado. Pagdating ng 3 p.m. up, the impeachment court. Ngayon, kung sakasakali, sinabi nila, dinalawa. At the very remote possibility, sabay natin, dalawa. Gawin natin MWFU isa, yung isa TPS yung isa. Hindi, siguro naman majority ng mga members papayag. Giit ni Soto, dapat umaksyon agad ang Senado oras na ipinadala na sa kanila ang articles of impeachment.
Ang definition ko ng forfeit, may dumating ng articles of impeachment sa akin dito, lalagay ko kagad sa plenary. Ora mismo. Pero agad-agad din ba ang impeachment trial? Somehow, yes. Parang ganun yun. Kasi i-refer sa Committee on Rules yun. Tapos yung Rules Committee will take up the rules of impeachment or it will take up sa floor uli yun. And then gagawa na schedule for the prosecution to present. Tapos pasasagutin yung defense or kung sino yung impeached officer pasasagutin. Ganon. Pwede tuloy na kagad sa trial yun. Sabi naman ni Senador Win Gatchalian, bagaman tungkulin ng Kongreso ang impeachment proceedings, magiging divisive sa bansa, lalo't dalawang pinakamatataas na opisyal ang ini-impeach. Dapat talagang pag-isipan mabuti ng mababang kapulungan. Tignan mabuti yung ebidensya dahil kung pang politika lang, talaga masisira tayo. Tingin naman niya, walang kredibilidad si dating Congressman Zaldico para tumestigo sa impeachment case laban sa Pangulo. Kung talagang gusto niyong tumulong, dapat matagal na siyang umuwi dito. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, ire-refer na sa House Committee on Justice ang unang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos sa susunod na 2 linggo. Hindi pa naman tiyak kung ano ang mangyayari sa ikalawa at ikatlong inihain ng grupong bayan at ilang dating opisyal ng gobyerno na hindi tinanggap ng Office of the Secretary General dahil wala noon si House Secretary General Cheloy Garafil. Yung ikatlong impeachment complaint, wala akong lumitaw na endorser po ng House member. So tingin ko hindi yun talaga mailalatag as part of the order of business at marerefer to the House Committee on Justice. No? So yung sa ikalawang impeachment complaint lang po, yung magkakaroon ng aktual na debate sa korte kung constructively filed or kung mali ba na hindi po tinanggap ng House Office of the Secretary General kahit po wala po si SecGen. Sabi naman ng Makabayan Bloc na nag-endorso ng ikalawang impeachment complaint, titiyakin nila na formal na matatanggap ni Garafil ang impeachment complaint at maisasama ito sa order of business sa sesyon sa hapon. Pero bago pa man gumulong ang bagong impeachment complaint sa Kamara, sana mai-resolve na po ng Korte Suprema yung pong motion for reconsideration ng Kamara doon po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte para mag-guide po yung Kongreso at Senado doon po sa talagang final na proseso. If they will grant DMR, it means that the impeachment complaint archive in the Senate can be reinstated. But if the decision of the Supreme Court is to deny the motion for reconsideration, it only means that the requirement of notice and hearing for the second mode of impeachment, the one filed by at least 1/3, kahit hindi kailangang dumaan sa Justice Committee, we need to follow the requirement of notice and hearing. ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Nakitang pirmado rin ni dating DPWH Regional Director Gerald Pacanan ang kontrata ng 2 natuklasang substandard din umanong flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Nakakulong ngayon si Pacanan dahil sa kasong graft at malversation dahil sa isa pang flood control project sa bayan. May unang balita si Darlene Kai. Upang tingnan. Nang una ko pong na-notice, bukod sa wasak, yung pagkakagawa ng disenyong ito. Pag tinitingnan ko nga po, nagugulat ako. Palpak at perwisyo ang tawag ni Oriental Mindoro Governor Bons Dolor sa 2 flood control project na ininspeksyon niya sa Barangay San Andres sa Nauhan Oriental, Mindoro. Hawak ni Dolor ang kopya ng litrato ng umunoy plano para sa road, dike and esplanade sa mag-asawang Tubig River. Hindi na nga raw sinunod ang plano, sira pa ang bahagi nito at maikli pa ang sheet piles ng sukatin. Kaya raw lalong binaha kamakailan ng ilang lugar sa mga bayan ng Victoria at Nauhan. Ayon sa disenyo ng DPWH, una muna ang sheet piles, pagkatapos ng sheet piles, saka ilalagay. Yun, ang tawag nila doon ay ito, foundation fill doon sa ilalim. Ang tawag nila dyan, geotextile, pampatibay dapat. Ang problema, kitang-kita nyo naman, salit na nasa loob, nasa labas. Okay, ito yan ha. Hindi tayo nagawa niyan.
Ayon sa contract agreement sa DPWH website, February 11, 2023 sinimula ng dalawang proyekto. Ang isa ay natapos umano ng February 5, 2024. Ang isa naman, December 10, 2023 ang completion date. Ang nakakapagtaka lang po, dalawang stretch, may 200 milyon ang isa. Sabay ini-award. Sabay binigyan ng notice of commencement. Sabay din dapat nagpanimula. Pero dapat magkaibang kontratista dahil dalawang magkaibang proyekto, pero iisa po ang kontratista. Ngayon, makalipas lamang ang mahigit isang taon, ito na ang flood control na ginawa. Nakakalungkot dahil sa halip na nakakatulong sa ating mga kababayan, naging sanhi pa ng pagbaha. At pag hindi ito tinama, ang mag-aganap sa atin, ibayo pang baha. Pirmado ni dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacana ng parehong kontrata. Mahigit 210 million pesos ang pondo kada proyekto na lumobo pa sa mahigit 217 million pesos hanggang sa matapos ito base sa isumbong sa Pangulo website. Nakakulong ngayon sa New Quezon City Jail si Pacanan dahil sa pagkakasangkot niya sa isa pang umano'y substandard na flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro rin. At kasalukuyang nililitis para sa mga kasong graft at malversation of public funds through falsification. Ang kumpanyang New Big 4J ang kontratista ng parehong flood control project na ininspeksyon ni Dolor. Pinuntahan namin ang kanilang address na nakalista sa mga dokumento ng DPWH pero sarado ang opisina at wala kaming inabutang tao. Kinausap na raw ni Dolor ang mga taga DPWH Mimaropa at DPWH Oriental Mindoro District Engineering Office. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng DPWH. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Dumating na sa Port of Manila ang 15 tripulante na ni-rescue mula sa tumaob na MV Davao Bay. May unang balita live si Manny Vargas ng Super Radio DZBB. Manny. Yes, Maris, dadali na nga sa ospital ang 15 crew ng lumubog na cargo vessel na MV Devon Bay malapit sa Bajo de Masinloc. Kabilang sa kanila ang isa na kinailangang isakay sa wheelchair dahil sa hirap sa paglalakad. Ayon kay Philippine Coast Guard Commandant Ronhil Gavan, ang Bureau of Quarantine naman ang makasikaso sa labi ng dalawang crew na sinawing palad sa naturang insidente. Sa initial impormasyon ni Gavan, nag-liquefy ang nickel ore bukod pa o yung nickel ore na sakay ng barko bukod pa sa binayo ng malalakas na alon ang MV Devon Bay. Kasabay ng pasasalamat sa tulong ng China Coast Guard na unang nakaresponde sa insidente, tiniyak ng Philippine Coast Guard Commandant na tuloy-tuloy ang search and rescue operation para mahanap ang 4 pang crew, kabilang na nga dyan ang kapitan ng cargo vessel. Samantala, kinilala nga ng Coast Guard ang kapitanayan ng Devon Bay na inuna ang paglilikas sa kanyang crew, kaya't kasama siya ngayon sa patuloy pang hinahanap, kabilang na ang 3rd officer, 3rd engineer at oiler ng barko. Maris? Maraming salamat, Manny Vargas ng Super Radio DZBB. Ngayong araw na magsisimula ang WTA 125 Philippine Women's Open. Bago yan, naglabas ang organizers ng guidelines tungkol sa mga dapat at hindi dapat gawin habang nanonood sa mga laro. Kabilang sa mga aaban sa torneo, si Pinay tennis player Alex Iyala. May unang balita si JP Soriano. Maghaharap-harap ang pinakamagagaling na tennis player sa buong mundo sa WTA 125 Philippine Women's Open na gaganapin sa Rizal Memorial Sports Complex Tennis Court. Inaabangan ang pag-smash ni Pinay tennis ace at world number 49 Alex Ayala. Sa qualifying singles draw, unang makakaharap ni Alex ang Russian na si Alina Shareva na nakaharap na niya sa International Tennis Federation match sa Spain noong 2020. I have met her. She's a very nice person, I think, and a great player. So I'm just gonna go, and I've done everything to prepare to the best of my ability. So I'm gonna go and do my best. Isa sa mga inaabangan din ang pagiging bubbly ni Alex na nakikipagsabayan nga din sa social media. Pero step by the step pala. Pinoy-coded nga raw ang tennis tuwing sasabak siya. Anong masasabi ko? Pinay naman talaga ako. So, I think it's only normal. Like, a lot of people ask me, saan nanggagaling yun? But, I'm Pinay. Bago ang Philippine Women's Open, sumabak noong nakaraang linggo si Iyala sa Australian Open.
Doon ay pinuna ng ilang tennis fans ang pag-cheer ng mga Pinoy sa tennis stadium sa Melbourne na umabot sa puntong hindi na raw makafocus ang kalabang si Alicia Parks ng USA. Ang organizers ng Philippine Women's Open naglabas ng tennis etiquette guidelines mula sa WTA o Women's Tennis Association. Paalala nila sa mga manonood, dapat manatiling tahimik para makafocus ang mga manlalaro. Pumalakpak lang kung out of play na o hindi na pwedeng tamaan ng bola. Patayin o i-silent mode ang mga cellphone. Kung magpipicture, walang flash at tunog. At itaon lang ang pagtayo o paglakad kapag naka-change over o break ang laro. Huwag mag-usap o kahit bumulong lang para di maistorbo ang mga manlalaro. Huwag humiyaw o mag-cheer kung nagkamali ang kalaban. At huwag gumamit ng selfie stick. Ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News. Naka-bronze medal si Pinoy pole vaulter at Olympian EJ Obiena sa 2026 Straff Indoor Meet sa Düsseldorf, Germany. Ito ay matapos maklear ni Obiena ang 5.65 meters. Si Menno Bloom ng Netherlands ang nakakuha ng ginto habang nakasilver naman si Sam Kendricks ng Amerika. Ito ang unang kompetisyon ni Obiena ngayong 2026. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.